up? Syempre, ito ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan. Ayan, at mas lalong umiinit ang mga talakayan natin ngayon dito. No? Syempre, pati sa mga reactions natin. Ito yung pag-uusapan natin ngayon, no, mga katunay. Ito yung tungkol sa pagkakapalit kay Cheese, no? Kay Cheese Escudero, kay SP Cheese sa pagiging Senate President. Syempre, lahat tayo dito is nabigla, no? Dahil bigla na lang pinalitan si SP Cheese sa pagiging Senate President. No? Parang sa akin nga, parang ano bang dahilan talaga, di ba? Kung bakit siya pinalitan bigla. No, para sa akin kasi ayos naman yung nagiging performance ni Senator Cheese. Pero sinasabi ko din nitong mga nakakaraang reaction natin na parang may iniiwasan sila eh. No, parang may iniiwasan na mabuking. Kasi nanduto na nga, 'di ba? Yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee is palalim na ng palalim. 'Di ba? Syempre, hinahayaan lang ni Senator Cheese. Kumbaga, sige, gusto nating mahukayan, gusto natin malaman talaga. Ngayon, yung malalaman na biglang pinalitan, biglang nagbago. Kumbaga, sa Senado, wala namang problema. Sa Kamara nagkaroon ng problema. Sa Senado nagkaroon ng palitan. So, eto ngayon, no? Si SPG, si Senator Cheese Escudero, ay nagbigay ng kanyang saloobin tungkol sa pagkakapalit sa kanya, no? Sa pagiging Senate President. No, parang sa sinabi niya dito talagang ramdam niya na, alam niya na parang mapapalitan na siya. So, eto wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang videong ito, mga katunay. Pasok! Tila nagkakatotoo na yung sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na merong demolition PR job na nakatoon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Tinig natin si Senator Cheese sa kanyang sinasabi. Yung unang-unang sinabi niya kanina, yung tungkol sa ramdam niya na siya'y mawawala na sa pwesto sa pagiging Senate President. No? Talagang nasa-sense niya na talaga yung mangyayari. 'Di ba? Kasi nga
Eto, dati, nagagalit. Naiinis tayo kay Senator Cheese eh. 'Di ba? Dahil parang, baka hindi maging transparent yan dahil sino ba nag-upo dyan. Siyempre, sinasabi ng iba, si F. Elisa, si PBBM. Kumbaga, mai-impeach si VP Sara dyan. Yan pa yung nakaupo. Pero, nitong mga tumagal, is pinakita ni SP Cheese yung pagiging transparent. No? Kung, 'di ba, yung pinasa ng mga congressman yung impeachment kay VP Sara. Kita nyo naman, hindi kinonsinte ni Senator Cheese yun. 'Di ba? Kumbaga, ibinalik sa kanila. Kumbaga, mas kinuha ni Cheese yung panig ng nakakarami. 'Di ba? Yung mga panig ng mga kasama niya. Kaysa dun sa panig ng mga congressman na gustong magpatalsik kay VP Sara. Kaya nga, 'di ba? Kumpiyansa yung mga congressman na yon na mapatalsik si VP Sara dahil si SP Cheese yung nakaupong speaker. Pero hindi sila nagtagumpay sa lagay na yon. Doon pa lang parang may 1 point na si Senator Cheese sa kanila eh. Hanggang sa tumagal ng tumagal, ayan. Dumating tong yung flood control project na yan. Nakita natin. Tapos, si Senator Marcoleta naging chairman ng Blue Ribbon Committee. At ginawa naman ni Chairman Marcoleta yung talagang trabaho niya. Yung pag-iimbestiga niya. Pumayag pa. Nagpaalam pa sa Malacanang si Senator Marcoleta. Pumayag naman. Binigyan pa siya ng mga di ba? Kaso nga lang, nung nandudoon na, sinasabi ko nga, nung nandudoon na sa malalim na usapin, biglang nagkaroon ng palitan. Kaya yung mga taong bayan is nag-iisip, meron ba tayong iniiwasan? Palalim na ng palalim yung usapin, meron ba tayong kinatatakutan na meron tayong mabungkal na hindi natin dapat marinig doon sa mga sasabihin ng iniimbestigahan nila? 'Di ba? At saka ito pa alam natin yan, si Senator Cheese, parang inobserbahan nila yan about just impeachment ni VP Sara Kasi sa tingin ko, tama naman si Senator Cheese doon. Na hanggat siya ang nagiging Senate President dyan, yung impeachment ni VP Sara ay hindi susulong yan. Ang gusto nga ng ibang senador, gusto ng mga congressman na gustong magpatalsik kay VP Sara is sumulong yung impeachment ni VP Sara. So kapag nandiyan siya, maaaring maraming prosesong pagdadaanan. Alam naman natin si Senator Cheese, gusto niya maraming prosesong pagdadaanan. Isa din yan, malamang, kung bakit siya tinanggal sa pagiging Senate President. Ako, yun lang nararamdaman ko. Kayo mga katunay, ano ba mga nararamdaman nyo? Bukod doon. O kung meron pang malalim na dahilan, ewan ko na lang sa kanila. Pero ito yung pinakamadaling mahuling dahilan about dyan sa impeachment na yan. So kapag dumating yung impeachment ni VP Sara sa February, pag nag-file sila ng impeachment, is wala nang tinik sa lalamunan, wala nang problema. Siyempre, alam naman natin, yung nandoon ngayon sa Senate, Senate President, is alam naman natin na gusto din niya na magkaroon ng impeachment trial. Yun nga yung pinaglalaban Pinaglalaban niya Kumbaga, kailangan matuluyan yung trial na yan. Kahit naman tayo, sige. Ayaw natin talaga yung impeachment na yan. Ayaw natin si VP Sara na ma-impeach. Pero si VP Sara, gusto niya magkaroon ng impeachment trial. Kaya sinasabi niya, gusto ko nga matuloy yan Dahil meron siyang malaking pasabog dyan kapag nagkataon. At yun naman talaga yung gusto nating malaman doon sa bloodbath na sinasabi niya. Diba? Mas ninais pa nila na matanggal si Senator Cheese kaysa mag-retain na lang para wala ng bloodbath. Baka iniisip nila, matatanggal yan si Sara Duterte kasi nga, di ba? Kumbaga, Kamara is control. Senado is control. Kumbaga, wala na. Kaya nga ako sinasabi ko sa sarili ko, sigurado ba kayo sa mga sarili nyo na kapag si VP Sara ay na-impeach, no? Siyempre, hindi naman siya makukulong Hindi lang siya pwede tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Sigurado ba kayo na kapag siya ay na-impeach sa pwesto sa pagiging Vice President? Sigurado ba kayong patag na kayo sa 2028? Sa tingin ko, hindi. Dahil
gagawa't gagawa din ng kilos ang mga Duterte. Hindi magpapaagrabyado yan. No? Sa dami ng mga kasama nila kahit papaano, meron silang manok dyan. Meron silang manok na itutulak dyan na pwedeng maging kapalit ni BP Sara sa 2028. Diba? Siyempre, ang ipapalit nila dyan, diba? Isa din sa talagang alam na pwede nating maiboto. Hindi sila, alam ko naman hindi naman pipi sila mga Duterte basta-basta lang kung sino-sino. Oh, pwera na lang kapag sila gumawa ng aksyon, gaya ng sinasabi ni Senator Amy, sa pagiging ombudsman naman, kung may maging ombudsman naman, na pabor naman sa palasyo, maaaring yung sinasabi ni Senator Amy ay mangyari, pwedeng hindi. 'Di ba? Yung sinasabi na baka pwedeng ipakulong, 'di ba? Ipakulong yung mga supporter ng Duterte, kung sino yung mga nasa likod ng Duterte, pwedeng pakulong lahat. Pati nga daw si Senator Amy, baka ipakulong. Pero sinasabi natin nga, no, malabo si Senator Amy na makulong kasi siyempre kapatid pa rin ni PBBM. Oh. Kumbaga, yun ang inaano ni Senator Amy, na parang kasing maging kontrolado na lahat. No, maging kontrolado. Kasi parang sa akin, no, nakikita natin dito sa senaryong to is parang wala nang ano to parang ayaw nang bumaba sa pwesto itong mga to. Kasi syempre, pag si BP Sara nakalusot sa 2028 yan, alam na natin ang mangyayari. Tanggal lahat sa pwesto yung mga yan. So, may pag-asa pa ba silang makabalik? Alam nila sa sarili nila na hindi na sila makakabalik sa pwesto. Diba? Alam nila sa sarili nila yon. Hindi na sila makakabalik dahil kapag naagaw ng Duterte, ang bola na yon, hindi na rin ibibigay ng mga Duterte yan. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.